Brother John Timothy A. Arnold. Ang father naman po ay si Charlotte F. Lisguera. Kasama ang dalawang ihahandog na si Samuel Micaela E. Arnold at Chloe Micaela E. Arnold. Ang ninong at nina Miming Zoe Micaela Arnold na ito po inangayahan dito sa unahan. Si Brother Luigi Agosto, Jonathan Salere, Marvin Velosario, Jerome Gabriel, Edgar Gales, at ang pinang naman po ay si Angel Arambolo, Rosel de la Cruz, Jean Ancheta, Jenaline Bello, and Calistin Lodobis. At ang ninang naman po ni Chloe Micaela E. Arnold, nais ko din po na dito sa taas, Brother Don Ventura, Brother Lorenzo Alegre, Brother Kenneth Paniligan, Brother Renel Hatlocon, and Brother Seth Badwa. At ang mga ninang naman po ay nais ko po na dito sa lahat, Nikki Delohol, Princess Ventura, Aubrey Aramboro, Mary Joy Panilzares, and Sophia Baldosa. Nais ko po lahat kayo dito ay akyat sa harapan na ito. At kayo naman po ay pinatawagan po natin ang mahal na pastora at siyang maghahandog sa ating Panginoon kay Chloe Micaela E. Arnold and kay Zoe Micaela E. Arnold. Narito na po ang ating mahal na pastora. Magandang hapon po sa lahat. Bago po tayo mag-umpisa, nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoong Diyos na matatagpuan po natin sa Marcos chapter 10 verse 13 onwards. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang nililipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang magpapabilak sa kaharian ng Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos." Inalo ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at inasbasan. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Sa hapong ito, nais kong ibahagi sa inyo na ang gagawin natin sa dalawang batang ito ay hindi pinya, kundi ito po ay paghahandog sa ating Panginoon Diyos. So dapat po ma-describe po natin ano nga ba yung pagkakaiba at ng paghahandog at pagpipinyag. Ano po? Sapagkat ang paghahandog po ay ang pag-aalay natin sa ating Panginoon Diyos. Diba? Ito po yung ilan sa mga dahilan bakit natin inihahandog ang bata sa Panginoon. Una, ang baptism po ay nagre-require ng pagsisisi. Kapag itong dalawang magagandang batang ito ay tatanungin ko kung sila ay may kakayanan na magsisi ng kanilang mga loob pagkakasala, hindi po sila sasagot na katulad po natin may sapat ng kaisipan sa Panginoon. Di ba, baby? Amen. Pangalawa pong dahilan, yung baptism po ay para sa mga disipulo o sa mga nagnanais na sumunod sa ating Panginoong Yesu Cristo. Sila yung nagnanais sumunod na maglingkod sa mga simbahan. Sila po yung dapat na nag-require po ng binyag. Subalit sa hapon po ito, hindi po natin ito gagawin sa dalawang batang ito. At ang baptism ay para sa mga adult po. Noong ang ating Panginoon Diyos ay hinandog sa ating Panginoon, ang Panginoon Diyos po ay may sapat ng kaisipan at siya po ay isang ganap na pong apple. Ang baptism o binyag ay ginagawa po sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig. Kung nakakakita na po kayo sa mga bayan, sa YouTube, o sa ilang church na siguro po ay nakatanan nyo na, ang ginagawa po sa kanila ay inilulubog. Ang tawag po doon ay baptism. So, ang gagawin po natin sa dalawang magagandang batang ito ay hindi po ganoon. Ano po? At
Nawa po sa inyong bilang magulang ay matanim sa inyong isip na ang batang ito, kaya natin sila ihahandog sa Panginoon sapagkat nais natin siyang ipagpasalamat sa Kanya at i-acknowledge na ang Panginoon Diyos yung nagkaloob nito sa inyong mag-asawa. Amen? At ang paghahandog ay isang pagpe-present, wala nga lang pong audience dito, maliban po sa ilan. Ipinipresent po natin at ipinagmamalaki natin na itong dalawang bata na handog sa atin ng ating Panginoon ay ipinipresent, ipinapakilala, at sila ay inihahandog para sa Panginoon. At kaya natin sila inihahandog sa Panginoon ay upang makasik tayo ng blessing sa Panginoon at sa mga taong naririto ngayong hapong ito. Bilang mga magulang po, tungkulin ng mga magulang katulad ng nasasaad sa Family Code at RA 9262 para sa kanilang anak. Tungkulin ng mga magulang na pakanin, damtan at papag-aralin ang bata. Higit sa lahat ay akayin ang mga bata sa tamang pag-aaral. Ilapit kay Kristo at turo ang sumunod sa kanyang mga salita. Ito po ba ay gagawin ninyo bilang magulang? Para naman po sa mga ninang at ninang nagagandahang naririto sa hapon ito, kadalasan po naalala lang natin yung ating mga inaanak kapag may birthday, kapag Pasko, doon lamang sila nating naaaginagawan. Hindi po yun masama. Subalit may mas malalim. Bakit kayo yung pinagkatiwalaan ng mag-asawang ito? Bakit kayo yung pinili? Sa dinami-dami ng kakilala nila, bakit kayo? Marami itong pag-asawang ito ay may nakita mga bagay sa inyo na karapat-dapat na tumayong ikalawang magulang ng mga bata ito. Sapagkat isang kagalakan na kayo ay mapagkatiwalaan, ng responsibilidad bilang pangalawang magulang. Ngayon po sa hapong ito po ba ay inyong gagawin na kayo ay tatayo bilang pangalawang magulang ng mga bata ito? Ayan. Narinig niyo po mga magulang, mga mami, daddy, nangako po sila. Alam niyo po, ito po ay isang pribilehiyo naman sa inyo na kayo ay mapili. Kapag kayo ay napili bilang mga pangalawang magulang ng mga bata, huwag niyo pong tinatanggihan sapagkat kayo ay pagpapala sa kanila. Kung paano naman, naging pagpapala din naman ang mga bata dito. Huwag niyo pong tinatanggihan kung kayo po ay malapitan ng mga mag-asawa para po humingi ng anak. Sa mga magulang naman po na naririto, tayo po ay dadako po sa isang dedicatory prayer po. At repeat after me lang po yung ating gagawin. Sige po. Jesus.
Tinatawagan ko rin po si Pastor Ezekiel upang ako po ay tulungan. Odette! Sige po, sundan na po natin ang kandila. Ating sinisindihan ang kandila bilang tagda ng liwanag na nagbubuhat sa kanyang mga salita. Ating sinisindihan ang kandila bilang simbolo ng kaliwanagan galing sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ating sinisindihan ang kandila bilang liwanag ng mga taong nakapalibot sa Kanya. Magsilbi nawang liwanag kay Chloe Micaela E. Arnold at Zoe Micaela E. Arnold ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Pastors. Sige po. Kayong mga ninang at ninang ay ipatong po niyo ang inyong kamay sa dalawang batang ito. Amang sumasalangit bilang iyong lingkod, ang aking inihahandog ang mga batang ito sa ilalim ng iyong lungkod. Patnubayan at ingatan mo sila. Gawin mo silang isang mabubuting anak, masunurin at magalang sa kanilang mga magulang, mabuting kapwa-tao at mabuting mamamayang Pilipino. Bigyan mo po nawa sila ng lakas at talino upang maging karangalan sa kanyang mga magulang at bansa. Takluban mo sila ng iyong malalabay na pakpak ng biyaya mo banal laban sa kaaway ng aming kaluluwa. Higit sa lahat, ikaw nawa ay mapapurihan sa kanilang buhay at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin bilang ministro ng Ebanghelyo at sa batas ng umiiral na itinatakda ng Republika ng Pilipinas. Aking inihahandog ang mga batang ito ngayong June 24, 2023. Sila ay tatawagin sa kanilang legal na pangalan, Chloe Micaela E. Arnold and Zoe Micaela E. Arnold. Saan man sila pumaroon, saan man sila pumatungo, sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Patayin na po natin ang kandila. Purihin ang ating Panginoon Diyos at congratulations, pagpalain ang mga batang ito. Sige po, yan. May official photographer po ba? Sige po.